Sa kabila ng katotohanang 1,200,000 dayuhang migrante ang nakatira sa Korea na bumuo sa 2% ng populasyon sa bansa, lubhang nahihirapan pa rin ang mga migranteng nanirahan sa Korea. Sa pagdiriwang ng International Migrants Day, isinagawa ang Migrants Conference of Hope kung saan tahasang ibinahagi ng mga migrante ang kani-kanilang mga kwento sa paninirahan sa Korea. Isang pagkakataon para sa mga migranteng maipahayag sa publiko ang kanilang mga pananaw sa paksa ng reintegration ng lipunang Korea sa multiculturalismo ang ginanap sa Seminar Hall ng Francisco Education Center sa Cheongdong, Seoul noong ika-6 ng Disyembre. Inorganisa ng Hope Solidarity for 1,000,000 Migrants, ang pagpupulong na ito ay nagkaloob ng lugar para sa mga migranteng magsalita tungkol sa malupit na katotohanang kinakaharap nila sa lipunang Korea. Ang mga 60 migranteng kalahok sa pagpupulong na sumasaklaw sa mga migranteng manggagawa, may asawang imigranteng kababaihan, mga batang migrante at mga refugee na taos-pusong umapila tungkol sa kanilang mga di kapani-paniwalang kalagayan bilang resulta ng kinakaharap nilang intensibong restriksyon. Iginiit nilang ang mga migranteng manggagawa ay nagdurusa mula sa napakabigat na trabaho sa kabila ng mga suliranin sa mga tuntunin ng pagbabago sa lugar ng trabaho at ang mga may asawang migranteng kababaihan na nagdurusa sa hindi makatarungang pagturing sa ilalim ng maling dahilan ng naturalisasyon. Idinaan nila ang kanilang apela sa pamamagitan ng isang pamaskong liham kay Presidente Lee Myung-bak na ipadala sa Cheongwade. Bagaman at ang pamahalaang Korea ay nakatutok sa pag-akit ng mga dayuhan sa bansa sa pamamagitan ng pagtatag ng Immigration Bureau at pagsuporta sa iba't ibang mga programang multicultural, tunay na nagbibingihan sila sa pakikinig sa tinig ng mga migranteng ito. Sa halip na ituring lamang itong mga assertion ng mga hindi kontentong mga dayuhan, kailangang magsagawa ng aksyon ang pamahalaan sa pagtugon sa kanilang mga kwento.